At last, matapos ang 1 week break ay ngayon ay nagbabalik na naman tayo upang ipagpatuloy ang naudlot na cliffhanger chapter sa laban ng Sukuna versus Yuji and Higuruma. At ngayon na lumabas na ang spoilers para sa paparating na chapter 245 ay ngayon ay masasaksiyan na natin ang umaatikabong bakbakan o labanan sa Shinjuku. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go. So next ng chapter ay binali ng atensyon dito kay Hakari laban kay Uraume, na kung saan ay makikita ang dalawa na nasa ere ngayon, habang si Uraume ay gumagamit naman ngayon ng kanyang technique na frost cam, in which ay nagpa-freeze naman sa kanang bahagi ng katawan ni Hakari na kaagad namang binasag ni Uraume at nagdulot ng pagkaputol sa buong braso ni Hakari. Maya-maya pa ay laking gulat ni Uraume nang biglang may kamay na humawak sa kanyang muka, na ang kamay pala ni Hakari na mabilis na nag-heal mula sa pagkakaputol, na sa sobrang bilis ay napabagsak ni Hakari si Uraume sa gusali na tumagos pa sa ilang palapag. Nang nakatayo na nga si Uraume, kaagad din namang kumilos si Hakari, at sa isipan naman ni Uraume ay kakaiba raw ang healing ability ni Hakari na napakabilis daw nitong mag-regenerate, na ayon pa sa kanya na kung regenerative ability lang daw ang pag-uusapan ay nasurpass na raw ni Hakari si Sukuna at Gojo in terms sa bilis ng regeneration nito. Matapos niyan ay dito na nga nag-attempt ng sipa si Hakari na tinanggap naman ni Uraume gamit ang kamay nito na nag-block sa sipa. Kasabay niyan ay dito naman pina-freeze ni Uraume ang paa ni Hakari. Ngunit nagulat na naman si Uraume nang pinatagos ni Hakari ang kanyang paa sa kanyang suot-suot na sapatos at nagtagumpay na masipa ni Hakari ang mukha nito, na nagpatalsik na naman kay Uraume sa ilang mga gusali dito sa Shinjuku. At nang sinundan ni Hakari si Uraume ay may kita si Uraume na nagsasalita ng wikang ang nagpapahina raw sa isang tao ay ang takot raw nito sa pagkapanglaw. Pero pagdating daw kay Hakari ay wala raw siyang nakitang ganitong takot mula sa kanya. Kaya ngayon ay ikinukonsidera daw niya si Hakari bilang hindi isang tao. Sabay may kita na ngayon si Uraume na naghahanda na ng isang pangmalakasang atake. Nasabing dudurugin daw talaga niya si Hakari sa abot ng kanyang makakaya, na dahil sa statement na yan ay napasigaw naman si Hakari sa sobrang excitement. At matapos niyan ay ang sumunod naman na panel ay dito na kina Sukuna, kung saan ay pinagpatuloy na rito ang pagtatanggol ni Higuruma sa krimeng inakusa noon kay Yuji na sa pagmamasakar mano sa buong Shibuya. At dito rin sinabi ni Higuruma na si Sukuna raw ang may gawa talaga ng krimen. At habang nag-i-state pa dito si Higuruma na maaaring rules at possible evidences na si Sukuna talaga ang may sala, ay dito naman nagsalita si Sukuna na masyado raw maraming pinagsasalita ngayon si Higuruma, na alam naman daw nitong si Sukuna ang rules ng domain expansion ni Higuruma mula nung nasa loob daw si Sukuna noon sa katawan ni Yuji nung inactivate daw ni Higuruma ang domain expansion nito noon. Dahil pa ni Sukuna na wala raw siyang pake kung hahatulan daw siya dito ng death penalty dahil ang pumupukaw lamang sa kanya ng interes ay ang executioner sword daw ni Higuruma. Kaya na may dito na hinatulan si Sukuna ng judgment ng confiscation and death penalty. Kasabay niyan ay dito na nga nagtapos ang domain expansion ni Higuruma at ibinigay na sa kanya ang executioner sword. At sa isipan naman ni Higuruma ay ngayong nasa kanya na raw ang executioner sword ay may kakayahan na raw siyang i-one hit itong si Sukuna. Kaya kailangan daw talagang hindi niya palalagpasin pa ang pagkakataon na to, since either ang shrine o ang 10 shadows ay na-confiscate na raw. Kaya naman na naghahanda na si Higuruma ay dito na nagsimulang nag-take action si Kusakabe base sa kanilang papaplano noon, kung saan ay nang mabilis na itong papasugod kay Sukuna ay laking gulat ni Higuruma nang biglang nag-activate si Sukuna ng slashing attack, mga kaibigan, na guess what ay tinangkin naman ni Kusakabe. At dito ay nagsilbing human shield itong si Kusakabe upang mag-make way kay Higuruma. At ayon dito ay ang tanging na confiscate lang pala ng judgment ay ang curse tool ni Sukuna na ang Kamutoke at hindi ang curse technique nito. Man, grabe, sadyang mahihirapan talaga sila dito makahanap ng opening. So ito na nga ba ang katapusan para kay Kusakabe, mga kaibigan, o ang slashing attack na to ay somewhat di gaanong kalakasan, abay sa miracle ay makakasurvive pa si Kusakabe sa next chapter including si Higuruma. Yan ang ating alamin sa susunod na chapter, kaya abangan nyo rin ang full chapter natin para sa chapter na to upang mas maintindihan nyo pa ang mga impormasyon at dialogues para sa chapter 245 at syempre mas madadama pa ang fighting scenes dito. Maraming salamat, at kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay can get a like, comment, for subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, mga kaibigan, at dito mo natin tatapusin ang spoiler video, and see you guys again on my next video.